Kasama na sa buhay natin bilang Pilipino ang pagsakay sa jeep. Isa ito sa pangunahing transportasyon na ginagamit natin sa pang-araw-araw. Pero, paano kung sasabihin ko sa'yo na hindi ka rin ligtas sa mga masasamang elemento o kaluluwa kung sasakay ka ng jeep ng 10 oras ng gabi? Sa kwentong ito, isang ordinaryong driver lang ang nagmamaneho para sa kanyang pamilya. Pero hindi niya alam, ang pasahero na sasakay sa kanyang jeep ay hindi nakabilang sa mundong ating ginagalawan. Kaya ihanda mo ang sarili mo dahil sa gabing ito, makikilala natin ang kababalaghan na naganap sa isang simpleng biyahe. Ako nga pala si Ruben, 42 taon na ang edad ko ngayon. Jeepney driver ako, biyaheng Cubao hanggang Divisoria. simula pa noong 20 anyos ako. Dito na umiikot ang buhay ko. Gulong, kalsada, pasahero. Kung tutuusin, sanay na ako sa lahat ng klase ng tao. Estudyanteng antok pa sa umaga, tindera at tindero na amoy pawis at mantika, mga trabahador na ang mukha ay parang piniganong pagod. Pero may isang gabi na hindi ko makakalimutan. Isang gabing kahit ayaw ko nang balik-balikan, kusang bumabalik sa isip ko, lalo na kapag natatagpuan ko ang aking sariling nakatulala lang sa manibela. Nung gabi na yun, buwan ng Setyembre 2011, kalagitnaan ng tag-ulan. Kakabuhos lang ng malakas na ulan, kaya basa pa ang kalsada, kumikintab sa ilaw ng mga poste. Mga 12:30 ng hating gabi. Halos wala ng pasahero. Mahaba ang biyahe ko buong araw at dapat uuwi na sana ako. Pero naisip kong dumaan muna sa Quiapo para maghanap ng huling sakay bago umuwi sa garahe. Malapit na rin kasi ako sa kinukuhang boundary at isang biyahe pa. Kuha ko na ang kita para sa araw na iyon. Tahimik ang kalsada. Wala na halos dumadaan kundi ilang taxi at truck lang. Ang mga tindahan, sarado na. Tanging ilaw ng poste at ilang kandilang nakasindi sa mga pwesto ng tindera ng bulaklak at anting-anting ang nagbibigay liwanag sa paligid. Alam mo yung pakiramdam na parang masyado nang maluwang ang kalsada pero masikip sa dibdib. Ganun ang pakiramdam ko habang binabaybay ko ang kahabaan ng abenida. Habang umaandrang jeep, naamoy ko pa ang bahagyang halimuyak ng basang lupa at usok ng tambutso. Ang tunog ng makina, kalansing ng bakal, at ang pagdaos-dos ng gulong sa basang kalsada. Lahat yun parang may rhythm na nakakaantok. Kaya nang may biglang sumenyas na pasahero sa gilid ng kalsada, medyo nataranta ako. Babae siya, nakaputi. May dalang maliit na bag at nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw na mahina na ang sindi. Normal lang naman ang itsura niya pero hindi ko maiiwasang mapansin na sobrang tahimik ang paligid na parang wala siyang ibang kasama. Dahan-dahan siyang sumakay sa jeep at umupo sa pinakadulo, sa bandang kanan. Hindi ko man lang narinig ang kaluskos ng tsinelas o kalabog ng paa niya sa bakal na sahig ng jeep. Tahimik lang. Para bang hindi siya gaanong bumigat. Nagpasalamat siya. Mahina ang boses. "Salamat po, Manong." At doon nagsimula ang gabing hindi ko makakalimutan. Hindi ko na siya nilingon matapos siyang umupo. Normal lang naman. Sanay na ako sa mga pasaherong tahimik. Pero habang umaandar kami, may kung anong bigat sa loob ng jeep. Hindi dahil sakay ko siya,
kundi yung parang pakiramdam na may kasama ka kahit ayaw mong maniwala. Tumingin ako sa rearview mirror. Kita ko ang bahagyang anid niya sa pinakadulo. Nakayuko siya. Mahigpit na hawak ang maliit na bag. Para bang may inaalagaan na napakahalaga. Hindi ko maaninag ang mukha niyang buo kasi natatakpan ng buhok. Pero sa ilalim ng poste na dadaanan namin, may aninag akong hindi maipaliwanag. Ang balat niya, putla, parang walang dugo. At ang mata, hindi ko makita ng malinaw pero pakiramdam ko nakatitig iyon diretso sa likod ng batok ko. Agad akong umiwas ng tingin. Pinakiramdaman ko ang dibdib ko na kumakabog ng sobra. Sinubukan kong magpakatatag. Baka guni-guni lang. Pagod ka lang, Ruben. Bulong ko sa sarili. Binilisan ko ng konti ang takbo. Sa Quiapo, madalas may sumasakay kahit 10 oras ng gabi. Baka kapag may ibang pasahero, mawala ang kaba ko. Pero sa bawat kanto, sa bawat hintuan, wala na isa. Para bang sinadya ng gabing iyon na kami lang dalawa ang nasa jeep. Napansin kong bumigat ang hangin sa loob. Para bang nagkulob kahit bukas ang mga bintana. At may amoy na sumisingaw. Hindi ko agad matukoy kung ano. Amoy lupa na basa, may halong panis na pabango. Hindi siya mabaho, pero nakakasulasok. Napahawak ako sa manibela ng mahigpit. Halos mabali ang daliri ko sa higpit ng pagkakakapit. Miss, kung saan po kayo bababa? Sabihin niyo lang. Ihahatid ko kayo. Pinilit kong sabihin. Bagat nanginginig ang boses ko. Tumigil ang labi niya sa pagkilos. Tahimik ulit. Tapos bigla siyang tumungo. Itinago ang muka sa likod ng buhok. Akala ko tapos na. Akala ko baka imaginations lang talaga. Pero doon ko napansin ang bag na hawak niya. Dahan-dahan itong gumalaw. Hindi malakas. Hindi rin halata agad. Para lang may kumikilo sa loob. Unti-unting nag-uunat. Kumakabog. Para bang may humihinga. Nalaglag ang puso ko. Tumingin ako ulit sa salamin. Hindi siya gumagalaw, pero mas mahigpit na niyang niyayakap ang bag. Doon ko narinig, hindi na imahinasyon. May mahina, mapurol na tunog mula sa loob ng bag. Tok, tok, tok. Para bang may kuko na kumakaskas sa matigas na takip. Napasipol ako ng mahina, napalunok ng laway. Ano to, Ruben? Huwag kang matakot, trabaho lang to. Pero kahit anong pilit, nanginginig na ang tuhod ko. Bigla niyang iniangat ang mukha niya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ng buo. Maputlang na maputla, walang kulay ang labi at ang mga mata. Pula, parang dugo na nakabaon sa malalim na hukay. Hindi siya kumurap. Diretso lang ang titig sa akin. At sabay doon, kumalabog pulit ang bag. Mas malakas. Tok, tok, tok. Para ako mababaliw sa kaba. Tumigil ako sa isang kanto, balak ko nang bumaba, tumakbo, iwan ng jeep. Pero bago ko pa magawa, narinig ko siyang nagsalita. Ngayon malinaw, may boses na. Huwag kang titigil, Manong. Kailangan kong makarating. Hindi siya sumisigaw. Hindi rin nagmamakaawa. Parang utos, mabigat, mabagsik. At doon, ramdam ko hindi lang siya ordinaryong pasahero at hindi ordinaryo ang laman ng bag. Ramdam ko ang panginginig ng manibela sa mga kamay ko. Sa bawat pagdaan ng gulong sa mga lubak, parang umaalingaw-ngawang kalabog ng bag na hawak ng babae. Minsan mahina,
Minsan bigla na lang malakas, pero palaging may ritmo. Para bang tumutugon nito sa tibok ng puso ko. Gusto ko nang itigil ang jeep, pero natatandaan ko ang boses niya. Mahina pero mabigat, parang nakapako sa utak ko na huwag kang titigil, kailangan kong makarating. Saan? Hindi niya sinabi at hindi ko alam kung gusto ko pa talagang malaman. Napansin kong wala na halos ibang sasakyan sa kalsada. Ang mga poste ng ilaw, paminsan-minsan ay nagkikislapan, parang malapit ng mamatay. May mga aninong gumagalaw sa gilid ng mata ko, pero kapag titingnan ko ng diretsyo, wala naman. Para bang sinusundan kami ng dilim mismo. Tumingin ako ulit sa salamin. Hindi na siya gumagalaw. Nakapako na ang tingin niya sa bag. Para bang kinakausap niya ito ng tahimik. Nakikita kong gumagalaw ang labi niya pero wala akong marinig. At doon ko napansin, hindi na lang basta kumakalabog ang bag. May tunog na rin. Isang mahinang pag-iyak. Hindi sigaw, hindi malakas, parang iyak ng sanggol na pinipidil, pilit na tinatabunan ng tela. Mapurol, basag-basag. Parang may humihingi ng tulong. Napakagat ako sa labi. Hindi pwedeng sanggol iyon. Hindi pwedeng bata. Hindi pwedeng may buhay na tao sa loob ng bag. At kung meron man, bakit ganun ang itsura? Bakit ganun ang pakiramdam? Miss, halos pabulong ang lumabas sa bibig ko. Anong meron dyan sa dala nyo? Dahan-dahan siyang tumingala. Hindi niya ako agad tinignan. Dumiretso lang ang mata niya sa salamin. At doon ko naramdaman ang hindi ko dapat maramdaman. Parang sabay naming narinig ang iyak. Hindi lang ako, narinig niya rin. At imbes na matakot, ngumiti siya. Hindi normal na ngiti. Isa iyong ngiting pilit, mahaba at masyadong matalim para sa isang tao. Anak ko, mahina niyang sabi. Sumikip ang dibdib ko. Kung totoo iyon, bakit ganun ang tunog? Bakit ganun kabigat ang presensya? Hindi ko napigilang ibahan ng takbo. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba o ibababa na siya kahit saan. Pero bago ko pa mahanap ang lakas ng loob, bigla na lang kumampay ang loob ng bag. Hindi basta galaw, hindi basta iyak. Parang may maliit na mga kamay na pilit binubuksan ng zipper mula sa loob. At doon, alam kong malapit ko nang makita kung ano talaga ang laman ng bag. Nakahinto ako sa isang madilim na kanto. Wala nang dumaraan na sasakyan. Wala na ring tao sa bangketa. Tanging tunog ng makina ang naririnig ko. At yung unti-unting pagkalampag mula sa bag na hawak ng babae. Tok, tok, tok. Kasabay noon yung iyak na mahina pero malinaw. Iyak ng sanggol na hindi ko maintindihan kung buhay o hindi. Para bang malamig na boses na dumadaan sa buto ko. Anak ko, ulit ng babae. Mas malakas na ngayon. Hindi niya ako tinignan. Nakapako pa rin ang mga mata niya sa bag. Naminginig ang mga daliri niyang nakapulupot sa strap, pero mahigpit. Parang ayaw niyang pakawalan. Napalunok ako. Ramdam kong kumakabog ang sentido ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong bumaba at iwan ng jeep o kumaripas ng takbo. Pero bago ko pa maisip ang gagawin, bigla na lang gumalaw ang zipper ng bag. Mabagal. Parang may kamay mula sa loob na pilit binubuksan ito. Miss, halos hindi na ako makahinga. Ano ba talaga yan? Ngumiti siya. Hindi ngiti ng isang ina. Hindi ngiti ng isang normal na tao. Ngiting tuwid, mahaba at hindi kumikilos ang ibang bahagi ng mukha.
At doon, bumukas ang bag. Lumabas muna ang kamay. Maliit, kulay abong kamay na parang sa bata. Pero sobrang payat, butot balat. Mahahaba ang kuko, matutulis at nangingitim. Gumapang iyon sa gilid ng upuan, kumapit sa bakal na parang nag-iiwan ng marka. Kasunod nun, ang ulo. Hindi sanggol, hindi bata. Malaki ang mata, puro puti, walang itim. Ang bibig, bukas na bukas, parang laging nakananga at mula roon lumalabas ang iyak na kanina ko pa naririnig. Napaurong ako, halos mabitawan ng manibela. Para akong nanigas. Hinagod ng babae ang ulo ng nilalang. Para bang tinatapik ang isang sanggol na nag-iiyak. Shhh! Tahimik na anak, malapit na tayo. Doon ko lang napansin na hindi siya humihinga. Oo, mula kanina, simula nang sumakay siya, hindi ko man lang nakita ang dibdib niyang umangat o bumaba. At ang nilalang sa bag, unti-unti nang gumagapang palabas, parang gusto nitong makalapit sa akin. "Miss, bumaba na kayo. Halos sigaw ko na." Hindi ko na kaya. Gusto kong tumakbo, gusto kong lumabas pero nanigas ang mga paa ko. Tumingin siya sa akin, diretso, malamig. Hindi pa, kailangan pa namin ng isa. At doon, sabay kaming nakarinig ng tunog mula sa labas ng jeep. Paa ng isang taong papalapit, tila pasaherong sasakay. Narinig kong kumalansing ang tsinelas mula sa bangketa. Mabagal, sunod-sunod, parang nagdadalamang isip pa akong lalapit. Sa isip ko, Diyos ko, huwag nang may sumakay. Pero papalapit ng papalapit ang yabag hanggang sa sumilip ang isang lalaki sa gilid ng jeep. Payat, mukhang galing trabaho, naka-uniforme pa, bit-bit ang maliit na backpack. Napahinto siya nang napansin na may pasahero na sa loob. Tumitig sandali sa babae tapos sa akin. "Kubaw po ba, Manong?" Tanong niya. Bago pa ako makasagot, bigla siyang sininyas na sasakay. Para siyang hindi nakakita ng kakaiba. Nanlaki ang mata ko. "Huwag ka nang sumakay." Halos pasigaw kong sabi, hindi ko na napigilan. Pero parang hindi niya ako narinig. Umakyat siya sa jeep, naupo sa gitna, eksaktong nasa pagitan naming ng babae. Sa likod, naririnig ko pa rin ang nilalang na lumalabas mula sa bag. Gumagapang pa rin ang mamakuko nito sa bakal at mayon, mas malakas na ang iyak, halong tawa at hagikik. Napansin kong hindi man lang nag-react ang lalaki. Para bang hindi niya naririnig, hindi niya nakikita. "Manong, bilis po, baka maiwan ako ng bus," sabi niya habang inaayos ang bag niya sa kandungan. Normal lang ang lahat para sa kanya. Pero hindi para sa akin. Kita ko sa gilid ng mata ko. Unti-unti nang humahapit ang mga kuko ng nilalang sa upuan, palapit ng palapit sa likod ng lalaki. At ang babae, nakangiti. Sakto, bulong niya, nandito na. Nanlamig ang buong katawan ko. Alam ko na ang ibig sabihin niya. Hindi ako ang kailangan. Siya. Yung bagong pasahero. "Pare," sigaw ko, halos nagmamakaawa. "Bumaba ka na, ngayon na." Nagulat siya, tumingin sa akin. "Ha? Bakit?" Pero huli na. Sa isang kisap mata, dumukwang mula sa bag ang nilalang. Kumapit ang matutulis nitong kuko sa balikat ng lalaki. Napasigaw siya, pero agad tinabunan ng matinis na iyak na tumahos sa buong jeep. Hindi ko na alam kung paano ako nakapagdesisyon, pero bigla kong inapakan ng silinyador. Umusad ang jeep ng mabilis, halos lumipad. Naramdaman kong kumakaskas sa sahig ang mga kuko ng nilalang. Naririnig ko ang halakhak ng babae at ang sigaw ng pasaherong walang kamalay-malay na nadamay. At ako,
Pilit kong iniwas ang mata ko sa salamin. Kasi alam ko, kung lilingon ako, baka hindi lang sila ang makita ko sa likod. Mabilis ang takbo ng jeep, halos hindi na ako tumitingin sa kalsada. Ang tanging nasa isip ko ay makalayo, kahit saan, basta makalayo. Ramdam ko ang bigat sa loob ng sasakyan. Sigaw ng pasahero, halakhak ng babae, at ang matinis na iyak ng nilalang na para bang gumagapang sa mismong pandinig ko. Pinilit kong huwag tumingin sa salamin. Pero alam mo kung anong mahirap. Kapag mas sinasabi mong wag, mas lalo mong gustong gawin. At sa isang iglap, napalingon ako. Hindi ko na nakita ang lalaki. Wala na siya sa upuan. Ang naiwan lang ay ang bag. Ngayon ay nakabukas na ng tuluyan. At mula roon, nakasilip ang nilalang. Mga mata nitong puti, nakatutok sa akin, habang ang bibig ay nakanganga ng napakalaki, parang walang hangganan. At ang babae, nasa tabi lang. Nakaupo pa rin sa sulok. Tahimik. Hindi kumikibo. Pero hindi na siya nakangiti. Ngayon, diretsyong nakatitig sa akin at may sinabi siyang hindi ko makakalimutan. Ikaw na ang susunod, Manong. Naramdaman kong nanlamig ang buong katawan ko. Parang tumigil ang oras, tumigil ang makina, tumigil ang lahat. Sa sobrang takot, hindi ko alam kung paano ko naihatid ang sarili ko sa garahe kinabukasan. Basta bigla na lang, parang nagbalik ako sa ulirat. Nandun na ako sa tabi ng jeep, hawak ang susi, nanginginig. Wala na ang babae, wala na ang bag, wala na rin ang lalaki. Akala ko bangungot lang, pero nang sumilip ako sa loob ng jeep, nakita ko ang mga bakas ng kuko sa bakal na upuan. Malalalim, parang kinayod ng matatalas na kuko. Hanggang ngayon, naandyan pa rin. Kahit anong puskos at kaskas ang gawin, hindi na natatanggal. At kaya ko lang naikwento ito ngayon kasi baka sakali may makaintindi. Hindi ko alam kung bakit ako binuhay pa o kung hindi pa ako kinuha noon. Pero sa tuwing sumasakay ako ulit ng jeep sa hating gabi, pakiramdam ko, andyan lang sila. Naghihintay ng susunod na pasaherong maliligaw sa gabi. Kaya kung sakali isang araw, sumakay ka sa isang jeep na halos walang tao at may makitang babaeng nakaputi na may dalang maliit na bag, huwag kang umupo, huwag kang sumabay. Dahil baka ikaw na ang hinihintay nila. At ayan na nga ang kwento ni Ruben. Isang gabing hindi niya malilimutan at hanggang ngayon, dala pa rin niya ang mga bakas ng nangyari sa kanyang jeep. May mga bagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng simpleng lohika. Ang mga kalsada natin, lalo na sa 10 oras ng gabi, may mga lihim na hindi basta-basta nakikita ng mata, pero ramdam ng kaluluwa. At kung minsan, ang mga pasaherong inaakala nating ordinaryo, baka sila pala ang magdadala sa atin sa isang biyahe na hindi na natin gugustuhin. Ikaw, kung sakaling mapadpad ka sa isang madilim na kanto at may jeep na dumating, makikita mong may babaeng nakaputi sa pinakadulo, may dalang maliit na bag. Sasakay ka pa kaya? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito at gusto mo pang makirinig ng iba't ibang nakakatakot na karanasan, huwag mong kalimutang isubscribe, i-like at i-share ito sa mga kakilala mo. Malay mo, isa sa kanila, nakasakay na rin pala nila ang babaeng nakaputi. Ano sa tingin mo? Guni-guni lang ba ni Ruben dahil sa pagod o totoo talagang may nilalang na sakay sa kanyang jeep? I-comment mo sa baba at baka ang susunod na kwento galing na mismo sa'yo.